Patrol sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Puso ko sa bayan ko. Ito ang ating tinig ng bayan. Ito ang mga kuro-kuro at opinyon na narinig natin sa puso at kaluluwa ng ating mga kababayang mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Kaya nais natin ipahiwatig ang ating damdamin sa magitan ng ating Insight Second Hour. Ay paabot natin ang ating mga hinaing ng bayan sa magitan ng paglilingkod sa ating mga kababayan. Public service. Kaya narito na ang ating Ugnayan, pakinggan. dito lamang yan sa ating Saturday program, ang ating Fun Saturday Live. Second Hour Views in the News. Insight, kuro-kuro, opinion, and Saturday Live. Agapay po ang inyong abang lingkod, nag-iisa. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Napakinggan ninyo ang nakasusulasok na mga balita na may kaugnayan dito sa mga mandarambong, mga mandurugas, mga magnanakaw, mga itim ang kaluluwa, mga halangang kaluluwa na mga naglilingkod sa bayan natin, ng mga kakutsaban nitong mga contractors at mga kaalyado nitong mga public servants natin sa asakay ng ating pamahalaan. Napakinggan natin lahat ng mga kasalaulaan nila. Naandyan ang laglaga na. Mapalakas lamang ang kanilang panig, ilalaglag nila si Juan de la Cruz, ilalaglag nila si Juana, sa mga nais nilang maging witness under protection plans ng ating pamahalaan. Kaya laglaga na talaga. Yung floodgates of corruption, talagang binuksan na ng husto. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, Blue Ribbon Committee Chairman, binuksan na ang floodgates of corruption natin. Kaya malalaman natin sa magitan ng kanyang sangay ang mga pandurugas na ito, detalyado. Sabi ni Lacson, hindi pa nagsisimula ang isang patak ng semento sa proyekto. Kaltas na 40% sa funding ng proyektong yan ang mga mandurugas na mga nagkukutsabahan na nakawi ng pera ni Juan de la Cruz. 40%. Hindi pa nagsisimula na bumili ng semento sa hardware. 40% ng pera kaltas na. Napunta sa mga contractors, napunta sa mga government officials, napunta sa mga elected officials, kaltas na, 40%. Sabi ni Panfilo Lacson. At yung mga tao namang humarap sa hearing ng Senado at Kongreso, inilantad na ang mga pangalan, mga governors, mga congressmen, mga senador, etc., etc. Oops! Pero lang ho, sa panahon ni Rodrigo Duterte, wala ho Meron pong nagatag pero hindi ho naman na nagumpay. Kaya hindi po namin sinama. Kaya sabi ni Congresswoman Luistro, selective amnesia yata ang nangulapong sa utak nitong mga balasubas na ito. Bumanggit na, pati yung patay binanggit na Nag-attempt yung patay. Paano mo matatanong itong patay not unless papasukin ka na San Pedro sa langit? Safe na mag-name drop sa isang patay. Hindi makapagsasalita Bumanggit na ng mga legislators, bumanggit na ng mga senador, bumanggit na ng mga public officials, laglaga na talaga. Pero ang mga ito ay panahon
ni Ferdinand Marcos Jr. wala sa panahon ni Rodrigo Duterte. Diskaya, main personalities sa mga pandurugas ng flood control. Nakaipon ng mga luxury cars, nakaipon ng mga properties, naglamyer na kung saan-saan lupalop ng daigdig. Sandamakmak ang pera sa bangko. Dahilan sa connivance with government officials. Pero ngayon, sabi ni Marcoleta, abab, qualified dito sa proteksyon ng gobyerno Kasi hindi binanggit yung pabahagi ng pangungulapol nila ng pera pagtampisaw sa limpak-limpak na salapi. 2016 kasi nagsimula So sabi ni Bato de Oro, pakiulit na. Hindi 2016 No, 2016 po. Nagsimula po kami magtampisaw. Kaya sabi ni Marcoleta, state protection na lang ito. Buti na lamang nalaglag itong mga hudas kay Juan de la Cruz. Nais nilang iligtas ang panahon ni Rodrigo Duterte sabagat baka hindi lamang flood control ng kanyang kapatid ni Pulong Duterte 51 billion na nawala sa flood control ang mahalungkat sa panahon ni Rodrigo Duterte. Baka pati yung mga nawalang pera ng inyong vice-presidente, naging sekretaryo ng edukasyon, baka yung mahalungkat ng mga investigador ng Kongreso, very especially. Baka muling mapunta tayo sa impeachment case. Iniiwasan ni Mr. Marcoleta. Baka mahalungkat ng mga investigador sa Kongreso yung nawawalang sample na mga emergency van na idinonate nung ito ay executive ng Davao. 189 million na halaga ng mga government properties. 199 million na pandemic relief. Baka ang mga ito sa ilalim ni Sara Duterte ay mahalungkat ng mga investigador ng Senado at ng Kongreso. Not to mention the Intelligence and Confidential Fund noong panahon ni Sara Duterte sa Davao bilang ekutibo. At nang siya ay vice-presidente sa ilalim ng Department of Education, baka mahalungkat yung 125 million na hiningi niya sa tanggapan ng kanyang presidente Bongbong Marcos. Baka mahalungkat ang mga ito. O kaya yung mga travel expenses ngayon ng inyong vice-presidente. Magkakaano ang total? 2025 alone. Magkaano ang total na expenses ng inyong presidente sa paglamyer na kung saan-saan Australia, Netherlands, Dubai, kung saan-saan pa. 21 million Philippine money expenses buhat sa pera sa kaban ni Juan de la Cruz. Maglamyer na lamang inyong vice-presidente. Domestic travel lamang umabot na ng mahigit sa 13 milyon ang ginastos ngayong taon ng inyong vice-presidente. Baka mahalungkat ito ng mga senador, ng mga congressmen. Kaya ayaw nila na magkaroon ng investigasyon dito sa mga anomalous transactions na ito sa flood control. Ngayon, dahilan dito sa mga issues na ito, mga kababayan, ang mga kababayan natin na mga kabataan, very especially, ay nakadarama na sila ay dapat kumilos. Mga kabataan natin na sandigan at pag-asa ng ating bayan sabagat ang mga nanay at tatay natin ay nahirati na sa isang salop na bigas, nahirati na sa 3 lata ng ligo, hindi ligo, sardinas. Kaya makakita lamang sila ng artista, ibinoboto na. Makakita lamang sila ng miyembro ng
family dynasty na nangulapo sa politika sa kanilang munisipyo, sa kanilang probinsya ng ilang dekada lang nakalipas, walang kwalifikasyon, ibinoto na. Nakita ng ating mga kabataan na walang pag-asa na sandalan natin si nanay at si tatay sabagat immune, nabulag na, napipi na ang mga ito. Wala nang makita, kundi itong mga political dynasties na namalagi sa pwesto sa gobyerno, dekada na ang kwentada sa pangurakot nila sa kaban ng bayan. Kaya yung mga kabataan natin ngayon, nandiyan sa kalsada, nagsimula ng mapukaw. Napukaw tayo noong September 21, 1986, pinakang malaking people power na hinangaan ng buong daigdig. In a most peaceful manner, pinabagsak ang pamahalaan ng matandang Marcos. With the hope at the time na magiging malinis na ang gobyerno, magiging busilak ng demokrasya sa bansa. Sabi ko nga ng broadcast natin several weeks ago, si St. John Paul II, sa kanyang ipinalabas na kalatas sa kanyang nasa sakupang 11 billion mga Katoliko sa daigdig, 2 billion Catholics in the world, pinamayagpag niya ang katotohanan. Walang purong demokrasya, walang tunay na demokrasya sa isang bansa kung walang kalayaang tunay ang mga mamamayan nito. And that is very effectively said for the Filipino people. Wala tayong kalayaan, walang demokrasya sa bansa. Sabagat ang ating patakbo ng gobyerno hawak ng mga dynastiyang politiko. And that is the very reason why meron tayo ngayon ng mga corrupt na mga public officials. Meron tayong bilyon, trilyon na ninanakaw sa gobyerno dito lamang sa flood control. Sabagat wala tayong purong demokrasya sa bansa. Yung adikain, yung pangarapin ng EDSA Revolution noong 1986, September 21, nawala, nabura, na parang bula. And now, muli tayong nagigising. Because of the magnitude, ang pinakang malaki. Personally, sa akin, sabi ko na nga sa haba ng panahon na ako'y nanungkulan sa harapan ng mikropono. Ngayon lamang ako nakarinig, nakakita ng mga numero, naka-eksperyensya ng ganitong grabe na pagkagarapal na pagnanakaw ng pera ng taong bayan. And so, ang ating mga kabataan, hopefully, magising sa tamang daan, right path. Bakit ko nasabi yan? Although sabi ko na nga, 1,000% na andyan ang aking pagsuporta dito sa mga rallies na ito. Kaya lamang, there is a danger. May panganib sa mga rallies na ito. Especially September 21, umaasa ang marami, even yung mga intelligence reports ng ating Philippine National Police, baka marami nga, pinakang marami ang pag-iipon na ito sa September 21 sa Luneta. But again, beware. Hindi lamang pare-pareho ang damdamin ng mga Pilipino ang nandiyan. The Chinese Communist Party, ang kanyang mga galamay in and out of the Philippine government, in the society itself, mga nabibilang sa media, mga nabibilang sa social media, may mga pera itong tangan-tangan supplied by the Chinese Communist Party. Bakit? Kaaway na mortal ng CCP ang inyong presidente. Kaya tingnan ninyo yung report ngayong araw na ito lamang. Today, Saturday, September 13.
Ano ang lumabas na report? Galing sa Chinese Communist Party, ano ang kanilang sinabi? Na ang pamunuan ng China ay nagpahayag na magtatag ng nature reserve doon sa Scarborough Shoal. Sa madaling sabi, walang makalalapit doon liban sa puwersa militar, sa Coast Guard ng People's Liberation Army. Bagaman nagreklamo, sabi ng pamahalaan Pilipino na Department of Foreign Affairs, we will protest. Dito sa balak, opisyal na inihayag ng Chinese Communist Party na nature preserve ang Scarborough Shoal. Ito inihayag ng China State Council at lumabas sa pahayagan ngayong araw na ito. Kaaway ng China si Marcos. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, tahimik ang China sabagat ibinigay ni Rodrigo Duterte ang lahat ng gusto ng China. Province of China ang Pilipinas. Ngayon ang China gumagawa ng lahat ng paraan upang pabagsakin ang administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Intelligence community ang sources natin ito. China is taking advantage of the Philippine issue of widespread corruption sa magitan ng disinformation, economic sabotage, and spionage. Yun ang mga focus ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Base ito sa mga reports ng ating intelligence community, 2025, China is actively exploiting the Philippine corruption and internal vulnerability to increase its influence and undermine the domestic institutions in the Philippines. Ito'y sa magitan ng information warfare. Pakinggan ninyong maigi. A combination of information warfare, strategic investment, and espionage. Iisa-isahin natin ito. Information warfare. Pakinggan ninyo ito sa baka direktong involved dito ang rally na maaaring pasukin, infiltrated by people financed by the Chinese Communist Party. Sino sila? Information warfare and influencing operations in the country to destabilize the Philippines and U.S. relations. Kaya kung may mga maririnig kayo riyan, tingnan ninyo, isipin ninyo ang broadcast natin today. Sabagat nais kong ipaabot sa inyo ng maaga. Sabi ko na nga, 1,000% kasama tayo sa mga rallies na ito laban sa flood control, corruptions, and others. Kaya lamang ingat tayo sapagat baka may mga demonyo na naandyan sa mga rallies na ito nawawasak sa pangalan ng maayos na adikain na mabago, maalis ang korupsyon sa bansa. Ingat tayo rito. Sabagat ito pong mga organizations ng intelihensya under the United States, under European Union sa magitan ng kanilang attention sa economics ng mga bansa. May mga pangalan, may mga tao, may mga organisasyon silang mga binanggit na bantayang maigi dyan sa Pilipinas. Yung mga academic organizations, yung mga think tank organizations sa bansa. Kung hindi ninyo alam kung alin ang mga ito po ang ilan. Ito kung titingnan ninyo ang kanilang mga websites,
masasabi ninyong tama ang iyong sinabi. Like for example, Integrated Development Studies Institute, diyan sa bansa. Ang presidente ngayon si George Xi, isang Chinese. Ang grupo na ito ay kinilala na isang promoter ng pro-China narratives. Yung mga propaganda materials ng China, dito ninyo makikita. Ito ay binigyan na rin ng babala na ang laman ng kanilang mga propaganda materials ay pro-authoritarian, like the Chinese Communist Party management or government. Ang pagpabor sa China sa kanilang mga aktibidades, especially in businesses, sa kabila ng lumalaganap na mga propaganda laban sa China, like don't buy China products, ang mga ito ay mahigpit na sinasalungat nitong Integrated Development Studies Institute na ito. Kasama nito, sa ilalim nito, ay ang Philippine-China Friendship Club. Several months ago, nababanggit na natin itong mga organisasyon na itong mga kababayan. Kaya lamang lumilitaw na muli ang kanilang mga pangalan these days. Gawa nga ng mobilisadong muli ang mga ito upang magamit ang mga flood control corruptions issues na ito sa kanilang propaganda upang bagsak ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito ang Philippine-China Friendship Club. Ang administrador nito, Austin Ong. Ang mga kasama nito, yung inyong napapanood dyan sa YouTube, si Sasusect. Sila ang mga tao na mga promoters na mga ito. Na ipinaalala natin, ang mga ito ay hindi ordinaryong mga samahan, kundi ang mga ito ay mga pro-China propaganda organizations like Asian Century Philippine Strategic Studies. Asian Century Philippines Strategic Studies. Madalas nga natin nabanggit ito several broadcasts ago, months ago. Binibigyan na namin kayo ng babala tungkol dito, and now again they are active. Dahilan sa issue ng flood control anomalies. Ang presidente nito, Mr. Marcos. Good morning, good evening, Malacanang. Meron itong programa riyan sa government radio. Bakit ninyo pinapayagan? Inuupakan na tayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Binubunggo na tayo. Winawater cannon na tayo. And yet, yung kanilang propagandista na dyan sa government network. I don't know kung hanggang ngayon na andyan pa. Herman Thieu Laurel, founder ng Philippine BRICS Strategic Studies. Ano ang BRICS? Ito yung sponsored organization for economic purposes ng Chinese Communist Party. Ito nagpapatakbo, nagmamaniobra laban sa democratic economic countries of the world. Natatandaan ninyo, binanggit ko yung isang profesora riyan, si Ana Rosario Malindog Uy. Remember the name? Ito ang kakaibat lagi ni Herman Thieu Laurel. Itong mga ito ay laging napi-feature doon sa Global Times ng Chinese Communist Party. Ano man ang pahayag nito ni na Ana Rosario Malindog Uy, naka-front page sa Global Times ng China, Chinese Communist Party. Bakit? Sabagat ang issue nito anti-American and pro-China. Ang madalas na issue na tinatalakay ng mga ito at binabasura ang kapakanan, ang kalayaan, ang kaligtasan ng Pilipinas laban sa kamay ng China. And then of course, meron tayo ng Philippine Association for China Studies. Philippine Association for China Studies, o kaya PAX.
Ang organisasyon na ito ay iniuugnay sa United Front. Ito yung mga trolls na may koneksyon sa mga rallyistas. Kaya sabi ko na nga, sa kabila ng aking pagsuporta 1,000% sa September 21, 1 bilyong rally. Diyan sa Luneta, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa infiltration ng mga tao na nabibilang dito sa mga binabanggit ko ngayon. Itong Philippine Association for China Studies, sila ang mga humuhubog ng mga nais na maging nasa United Front efforts ng organisasyon para sa China, i-promote ang China, i-unify ang China, i-unify ang daigdig sa pro-China stand, etc., etc., etc. Isa lamang ito sa mga grupo ng mga journalists, mga scholars na nag-aral, pinaglamyerda sa Beijing under the guise of foreign studies, pag-aralan kung paano ang gagamitin nilang mga estratehiya sa United Front activities ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Asia Pacific Pathways to Progress Foundation. Isa pa ito, another think tank na iniuugnay sa pagpapalawak ng mga propaganda ng Chinese Communist Party, especially on maritime policies. At binabatikos nito ang anuman na sumasalungat sa adikain ng China sa pagpapalaganap ng kapangyarihan nito sa West Philippine Sea. Sad to say, ang nangunguna rito isang babae, Antoinette Requisa. Ang mga ito ang mga pangunahin ng mga organisasyon na bantayan ninyo mga kababayan kong minamahal dyan sa Pilipinas. Sabagat ang mga ito ay mga pro-Chinese Communist Party propagandists. Hindi hulingin dito, basahin na lamang ninyo. Kung kayo may pagdududa, tunghayan ninyo ang kanilang mga web pages. Kayo na ang tinimbang-timbang sa lahat ng mga nakalathala sa kanilang mga pahina. Huwag lang sa akin, huwag na kayong maniwala sa akin. Tingnan na lamang ninyo ang mga pages nito. And sad to say, these are not limited. The propaganda for China is not limited to these organizations. Sad to say, na meron tayong mga mainstream media diyan sa bansa na ang propaganda nila ay pro-China din. Pro-China. Imagine occupying a frequency granted by the Republic of the Philippine government. A privilegio. Hindi ho ito karapatan. It is a privilege by law granted by the Philippine government to these organizations, mass media organizations. And yet, ginagamit ito upang wasakin ang gobyerno ng Pilipinas for and on behalf of the Chinese Communist Party. Alam ito, mass media, social media, China Radio International, for example. China Radio International. Ito po ay walang physical structure na nandiyan sa loob ng Pilipinas, itong China Radio International. Pero ito'y nandiyan sa loob ng Pilipinas. Nagpapakalat ng propaganda for China and against the Philippine stand sa West Philippine Sea. Sad to say, ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang host nito. It started during the time of Rodrigo Duterte. Ang China Radio International or CRI pumirma ng kasunduan sa ating state-owned, Philippine state-owned radio station, ang Radio Filipinas. Pumirma ng kasunduan
China Radio International, CRI, nakipagpirmahan ang Pilipinas sa magitan ng Radyo Pilipinas ng kasunduan. Ano ang kasunduan? Na ang mga materials for broadcast ng China Radio International ay kailangan gamitin sa airtime ng Radyo Pilipinas upang mapakinggan ng mga Pilipino. Rodrigo Duterte Time. Mr. Marcos, pakikalabit natin yung ating division dyan ng mass media. Baka naandyan pa ito. Baka ginagamit pa ng China Radio International ang broadcast airwaves na galing sa Radyo Pilipinas. At hindi lamang yan. Meron pa tayo riyan. Hindi lamang itong mga ito. Yung mga troll farms natin ang mapanganib. Mga troll farms na directly and indirectly ay ginagamit naman ng ating mainstream media. Ano ang mga mainstream media na ito? Well, ang print media Manila Times, basahin ninyo ang column ng ilan sa mga kolumnista riyan. Meron dyan, di ko nababanggitin ang pangalan, pero prominente ito na propagandista ng Chinese Communist Party. Basahin ninyo ang kanyang column sa Manila Times. Wala kang makikita riyan na pagsaludo sa mga alalay na ipinagkakaloob ng Amerika, for example, na mga ayuda sa Pilipinas. Maging sa mga pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo, wala kang makikitang mga write-ups o kaya komentaryo dito sa ilang kolumnista na ito riyan sa Manila Times. Kundi ang mababasa mo sa kanilang mga columns ay puro mga pagtapik, pagpalaki ng imahe ng Chinese Communist Party. Manila Times. At hindi lamang yan. Buti na lamang binawian ng kanilang pribilehyo. SMNI ni Apollo Kibuloy. Pero hanggang ngayon sa social media, online, YouTube, namamayagpag pa ang SMNI. Pakinggan ninyo ang mga komentarista sa SMNI. Pakinggan ninyo ang tono ng mga salita ng mga nagbo-broadcast sa SMNI. One way or the other, mapapakinggan ninyo ang paghimas nila sa Chinese Communist Party. Once in a while, mapapakinggan ninyo ang pagbatikos sa samahan ng Amerika at saka ng Pilipinas dyan sa SMNI. At hindi lamang yan. Pagbatikos ng tulungan ng Amerika at ng Pilipinas sa pagsawata dyan sa West Philippine Sea. SMNI. Makikita naman ninyo lahat. Bakit? Bakit nagkakaroon ng ganitong uri ng paninindigan ng SMNI pro-China? Hindi sila makakapalag. Bakit? May kasunduan na pinirmahan ang Chinese Communist Party sa SMNI. I don't know kung it's still in effect hanggang ngayon. But at least one time in the past, pumirma ng kasunduan ang SMNI, ang Chinese Communist Party. Ngayon, sabi ko na nga kanina, limpak-limpak na pera ang pinalalabas ngayon at the present moment ng Chinese Communist Party upang tustusan ang propaganda diyan sa Pilipinas para mapadali na mapabagsak si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang mga tinatawag na CCP state-funded troll farms. Ngayon, hindi na po 50 cents ang mga grupo na ito. Hindi na 50 cents ang tawag sa kanila. Sabagat dinagdagan na ang kanilang per item, per article pay ng Chinese Communist Party. Hindi na 50 cents. In fact, diyan sa Pilipinas, meron diyang mga troll personalities na international ang kanyang subscribers, milyon. At one time,
Sino itong naging sekretaryo pa sa ilalim ni Rodrigo Duterte na babae? Milyon! Milyon ang kinikita buhat sa state funding ng Chinese Communist Party. Meron silang mga mga service agreements. Kaya hindi ka makakawala. Kapag ikaw ay nasa ilalim nitong state-funded troll farms ng China, hindi ka makakawala. Natatandaan ninyo yung pahayag ni dating Senador Tolentino. Although ito namang si Mr. Tolentino, noong panahon ni Duterte, tahimik na tahimik ito Taga-amin nito. Taga-amin itong si Senador Francis Tolentino sa administrasyon ni Mr. Rodrigo Duterte. Nung nawala na si Mr. Rodrigo Duterte at ang presidente si Marcos, dito naman siya sa kumapit. Although useful yung impormasyon niyang nakalap sa panahon ni Rodrigo Duterte, ginamit niya. Sabi niya, merong Chinese service agreement between the Chinese embassy at ilang mga troll farm organizations sa Pilipinas, notably Infinitus or Infinite Us US. Remember that? Talamak sa annual newspaper yan several months ago. To be exact, August. 2 years ago. Natatandaan niyo? Infinite Us or Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Sabi ni Mr. Tolentino, pumirma ito ng mga kasunduan sa mga trolls upang palaganapin ang issue na pabor sa Chinese Communist Party. Kaya takbuhan naman yung mga trolls na mga pro-Duterte, mga DDS kung tawagin nila. Kanya-kanyang kahol ang mga ito upang ipangalandakan ng Chinese Communist Government. Itong mga ito ay nagaganap po sapagat, sabi ko na nga kanina, diyan sa Pilipinas, napakahina ng demokrasya natin. Taliwas sa mga sinasabi ng mga organisasyon diyan, ng mga politiko na we must be happy that we are a democratic country. Unfortunately, wala akong katotohanan yan. Tanda natin, sabi ni St. John Paul again, sa broadcast natin several weeks ago, na ang isang bansa ay walang purong demokrasya. Walang matatampisawanan na purong demokrasya kung ang mga tao ay hindi malaya ng totoo sa kanilang kilos, salita at sa kagawa. None of those are genuinely exercised in the Philippines. Tayo ay kontrolado even sa ating mga public opinions. Napakahina ng ating democratic pillars sa bansa. Bakit? Sabagat maging yung ating mga investments, yung mga pera na pinatatakbo upang maitatag ang ekonomiya ng bansa, walang kontrol ang mga Pilipino. Yung mga economic conditions upang maitatag ang isang solidong Philippine government, hindi hawak ng mga Pilipino. Maalala ko pala, nakita ko lang itong isang note ko rito. Maalala ko lamang, may singit ko lamang. Yung mga sa social media natin. Yung webpage, Optic Politics. Isa itong pahina dyan sa Facebook. Bantayan din ninyo ito. Sabagat ito ay isang material na propagandista rin ng Chinese Communist Party. Ang Optic Politics. Anti-American, pro-China ang mga mababasan nyo riyan. Namabalik tayo rito sa investments and economic control sa bansa. Ito pong mga bagay na ito ay may control, may malaking bahagi sa pagtatatag ng tunay na demokrasya sa bansa. Sabagat itong investments na ito is controlled by the government.
in the case of the Philippines, must be controlled by the Philippine government. Ang estratehiya ng investment. Kaya lamang, ikumpara mo yung control sa investment sa Pilipinas ng mga gobyerno and the government of China, talong-talo ang Pilipinas. Sa bagahat sa Pilipinas, aminin mo natin sa hindi, tingnan ninyo ang mga ang pinakang mayayaman, the richest Filipino. Tingnan ninyo, top 10 pinakang mayamang mga Pilipino, top 20 pinakamayamang mga Pilipino. Isa lamang dyan ang namumukod tanging tunay na Pilipinong masasabi natin sa dugo, sa balat, sa mukha, sa ilong. Si Manny Villar. All the rest, foreign blood yung umayan. And sad to say, dominated by Chinese blood businessmen. Kaya, hindi ko sinasantabi at hindi ko rin sinasabing wag ninyong igalang, wag ninyong respetuhin itong mga Chinoy na mga negosyante natin. Pero dapat ipaalala natin sa kanila, sa mga Chinoy organizations, na ang kanilang yaman ay nakukuha nila sa mga Pilipino. Dapat ang maging mga beneficiaryo nito ay ang mga Pilipino rin. Marami tayong mga samahan riyan na may connivance sa Chinese government sa pilitan ng iba dahilan sa nandoon sa China ang negosyo na magpapayaman sa kanila. Chinoy organizations focused on economic ties. Nandiyan ang Chinese Entrepreneurs Association of the Philippines. Pakinggan ninyong maigi ito. Chinese Entrepreneurs Association of the Philippines. Salamat sa kanila. Sabagat meron tayo mga produkto riyan sa Pilipinas na nabibili na galing sa China. Unfortunately, wag nating sasamahan ng mga smuggled na mga produkto galing sa China. And secondly, kung maaari, wag nating bentahan ng mga hindi ginagamit sa China sabagat low quality at pinamumudmud sa mga merkado sa Pilipinas. Ayon sa intelligence report na natanggap natin, itong Chinese Entrepreneurs Association of the Philippines ay kumakatawan sa mga negosyanteng mga Chino sa Pilipinas. Lumalahok sa Philippine investment missions solely sa Beijing, China. Ang pinakang huli nito ay ngayong taon lamang. Ang kanilang economic partners ay mainland China. Alam naman natin na lahat ng mga negosyo for export ng China controlled and more often than not managed by the Chinese Communist Party. At itong Chinese Entrepreneurs Association of the Philippines ay merong mahigpitan na business relationships with China. And also ang China-Philippine Chamber of Commerce. China-Philippine Chamber of Commerce. Ito'y hindi ito Philippine Chinese, kundi Philippine China Chamber of Commerce. Ito ay samahan kagaya ng SEPA o kaya ng CPCC. Ang mga ito ay sangkot sa 2025 Investment Forum. Yung mga dinaluhan ng mga kinatawan ng Chinese Entrepreneurs Association of the Philippines o kaya SEPA. Ang mga miyembro nitong China-Philippine Chamber of Commerce ay nandoon din sa mahigpitang involvement sa Investment Forum. Ito ay ang mga pag-areglo ng mga dapat at hindi dapat gawin ng mga negosyante, mga produktong dapat at hindi dapat
na mga negosyante ito na ipamudmud diyan sa Pilipinas. The problem though is, eto, ayon sa ilang mga reports na mga nakakalap natin, reporting dito sa 2025 investment forum nito at sa mga activities ng dalawang samahan na ito, ang mga ito, some individuals na mga miyembro ng mga samahan na ito ay engaging, sumasangkot, nasasangkot, gumagawa ng mga spying sa mga activities diyan sa Pilipinas. Simultaneously, sabi ng report, mapping military bases, Coast Guard vessels, and power plants in the Philippines. Mga samahan ito ng mga organisasyon na yan nabanggit natin. Ang ilan sa mga miyembro nito ay sangkot sa paninitik sa Pilipinas. Target nila ay mga military bases, Coast Guard vessels, at power plants sa bansa. Paano nakalulusot ang mga ito? Meron silang modus operandi, meron silang technique, meron silang taktika upang mahulog ang loob ng mga Pinoy na mga ka-amistades nila, mga Pinoy na kasama nila, kasosyo sa negosyo o kaya connected sa business transactions. Paano nahuhulog ang loob ng mga Pinoy dito? Huwag nating tingnan ng mukha ng mga spy na ito na mga kagaya ng mukha ni Marcoleta na nakasimangot. Parang laging gustong kumain. Mukha ni Marcoleta. Nakakita na ba ninyong naging maaliwala sa mukha ni Marcoleta? Pero itong mga spy na ito, na mga miyembro ng Chinese-Filipino community, na may direktong involvement sa government of China, ang mga mukha nito maaya-aya, nakangiti lagi, willing na bigyan ka kung anong gusto mo. In fact, mga donations ng mga ito ay sandamakmak para lamang marahuyo ang kanilang mga gustong i-target, for example, mga politikong leader sa bansa, knowing na ang mga politiko na ito ay naghahanap ng pera. Kaya nga't meron tayong flood control, anong tawag niyan? Anomaly sa bansa. Meron tayong mga pagnanakaw ng funding ng flood control. Sabagat madaling marahuyo itong mga politiko na ito. At yun precisely ang target nitong mga negosyante na ito na mga dugong China at may mga kakunayban sa China sa magitan ng mga samahan Filipino-Chinese organizations na kagaya ng nabanggit natin. One example, for example, donations. Natatandaan ninyo, dyan sa Tarlac. I don't know kung bakit paborito nitong mga Chinoy na ito ang Tarlac. Siguro something to be investigated. Sabagat maging itong number one na donor ni Rodrigo Duterte na si Dennis Uy, sandamakmak ang property riyan sa Tarlac. Meron siyang Dream City diyan sa Tarlac. Ano ang ginagawa nitong mga ito upang marahuyo ang mga Pilipino? Donations. Example, Pebrero this year, 2025. Itong mga miyembro ng Chinese Communist Party, affiliated group, either dito siguro sa China-Philippine Chamber of Commerce o kaya China Entrepreneurs Association of the Philippines, hindi sinabi. Pero itong mga ito ay affiliated sa Chinese Communist Party. Again, remember, ang mga negosyante, mga Chino from mainland China, obligado sila under the Chinese Communist Party Constitution na magkoopera sa Chinese Communist Party by force or by will. Now, donations. Diyan sa Tarlac, Pebrero 2025. Itong mga grupo ng Chinese affiliated groups na ito
engaged in spying, pinatunayan ito, engaged in spying, nag-donate ng $500 million, 500 million cash sa isang lungsod sa Tarlac City. At nag-donate pa ito ng mga motorsiklo para sa kanilang pulisya. Ito ay Chinese Communist Party affiliated groups ang nagbigay nito ng mga motorsiklo at cash na kalahating bilyon, 500 million cash noong Pebrero 2025. Hindi lamang yan. A year before, 2024, Setyembre, 10 mga motorsiklo again ang ibinigay diyan sa Maynila. Lungsod ng Maynila. Sino ang mayor riyan? Lacuna. 2024. Pangalawang batch na ito ng mga motorsiklo na ibinigay nitong mga spy na nabibilang sa Chinese Communist Party. Iyan ay confirmed na spy. Noong 2019, si Isko Moreno ay tumanggap din ng mga motorsiklo galing dito sa Chinese spy na ito diyan sa lungsod ng Maynila. At hindi lamang yan, mabalik tayo again sa Tarlac. Dalawang ulit din. Noong 2022 ay una na nagbigay ng 10 mga patrol cars ang mga spy na ito ng Chinese Communist Party diyan sa Tarlac City. 10 na mga patrol cars at ganun din mga motorsiklo. Bakit mga patrol cars? Bakit mga motorsiklo ang binibigay nitong mga confirmed spy na mga Chinese na ito dito sa mga lungsod na ito, sa mga leader ng mga lungsod? Bakit? Di ba kayo nag-iisip kung bakit mga motorsiklo, mga nasa military ang involved na binibigyan ng donation? Well, you guess it right. Ginagamit ito sa mga operasyon ng police. And who knows, bakit spy ang nagbigay nito, baka meron silang mga gadgets doon to i-monitor ang galaw ng mga motorsiklo na ito na binigay kay Isko Moreno at kay Lacuna sa Maynila o kaya diyan sa Tarlac City. Spy ang donors ng mga ito. Natatandaan ninyo yung mga binalitaran. Sino itong mga spy na ito? Baka sabihin ninyo, nambubola tayo eh. Naalala ninyo yung mga naaresto ngayong taon? Throughout 2025, this year, Philippine authorities arrested multiple Chinese nationals and their accomplices on spying for surveilling critical infrastructures, including military and police facilities, collecting sensitive data. Sino itong mga ito? Yung mga donors po, yung mga donors ng mga motorsiklo, donors ng mga police cars, donors ng 500 million na cash money. Ito'y kumpirmado. Lahat ng mga ito ay nagsimula sa Pogo operation ni Mr. Rodrigo Duterte. Doon nagsimula sa Pogo, pumasok ang mga spy. Remember, sabi ni Panfilo Lacson, many months ago sa kalagitnaan ng kontrobersiya ng Pogo, sabi niya 3.5 million Chinese entered the Philippines and many of them are Chinese communist spies. Ito 2025. Chinese spies taking advantage of the proliferation of Pogo operations in the country. Sino ang mga ito? Ang mga pangalan dito involved doon sa donation ng mga police cars, motorcycles, at pera. Deng Yuanqing,
diyan sa Makati. Deng Yuan King, Cheng Hai Tao, Wu Chengting, Wang Yongyi, Wu Qingwen, Chai Chao Hawang, ang Philippine name niya Richard Tanhu Achua. And then on March 19, 2025, 6 na mga Chinese nationals ang nasa kote rin. Lahat ng mga ito ay mga spy. Lahat ng mga ito ay nasa sangkot dito po sa mga paniniktik diyan sa bansa. Lahat ng mga ito ay mga miyembro ng mga organisasyong pang-ekonomiya diyan sa bansa. Spying, yun ang trabaho nila. At ayon dito sa nakuha natin sa Armed Forces of the Philippines, sa ating ISAF diyan sa Pilipinas, at kumpirmado ito ng intelligence community, ang Chinese Communist Party ay nagsasagawa ng intelligence, surveillance, and reconnaissance ISR operations sa bansa at pinaiigting lalo na ngayon sa magitan ng infiltration sa mga kaso ng military at sa mga kaso ng mga propagandista dito sa mga rallies na ito. Watch out! Ang mga target nila sa mga nakalipas na panahon from the time of Rodrigo Duterte, Naval Detachment sa Oyster Bay. Ito ay sa Puerto Princesa, Palawan. Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Buliluyan Port sa Bataras sa Palawan. Subic Bay International Airport sa Morong, Bataan. Naval Operating Base sa Subic, Zambales. At ang Philippine Coast Guard Maritime Safety Service diyan sa Maynila. Yun ang mga sentro ng mga spying activities ng mga Chinese diyan sa Pilipinas. Wala na tayong oras, mga kapitbahay. Marami pa sana akong nais na ipaabot sa inyo. Lahat ng mga ito ay mga dokumentado ng mga bagay. Again, ngayon, ang issue na kanilang sinasakyan ay ito pong flood control anomalies, flood control corruption. Yun ang sinasakyan ngayon ng Chinese Communist Party. Binubusbusan ng milyong-milyong halaga. Kaya sabi ko na nga kanina sa pagsimula ng ating palatuntunan, be careful. 1,000% na sinusuportahan natin ang pagsasagawa ng aksyon ng ating mga kababayan, especially ng ating mga kabataan. Ako'y saludo dyan sa August movement, ATOM, yung August 21 movement, August 21 movement. Respetableng organisasyon ng ating mga intellectuals, mga kabataan, mga academe. Saludo ko sa inyo. Bantayan natin ang ating rank and file sabagat sa kabila ng aking suporta sa September 21, 1 million, ano ito, 1 bilyong marcha. Tama ba ako dyan? 1 bilyong marcha sa September 21 sa Luneta. Kaya lamang bantayan natin ang ating mga samahan. Gawa ng ang Chinese Communist Party ay may mga contingents na naandyan upang manggulo, magpahayag ng anti-government at nakatago ang kanilang tunay na adikain na pro-China propaganda. Yan ang ating nalalapit na rally, Bilyong People March, September 21, alas 9 ng umaga sa Luneta. Yan ay araw ng Sabado. Sama-sama tayo
Naihayag ang ating puso, ang ating damdamin. Kaya lamang sama-sama tayo na magbantay laban sa mga kinatawan, kumakatawan sa Chinese Communist Party upang pabagsakin ang administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating palatuntunan ng ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. kasama po ang inyong abang lingkod, mga kapitbahay, naglilingkod sa atin sambayanan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabagat ang puso natin ay puso rin ninyo, bayan ko. Puso ko sa bayan ko. At ito ang tinig ninyo, ang tinig natin. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Pakikipag-ugnayan ng puso sa puso. Pilipino sa Pilipino. Ugnayan, pakinggan. Paglilingkod bayan natin. Public Service. Ito lamang yan sa ating Saturday program, ang ating